nga ba nag-trigger sila? Kasi nga ba, dahil kay reactor? Ang tanong ko, ha? Hello, Ate Hiling, good morning. Ang tanong ko kasi doon, bakit sila nag-trigger? Wala akong sinabi kung sinong reactor at wala po akong dinram name, pangalan na kung sino ang reactor na yon. Or si presidente lang ba nila? Hello, Lutz, good morning, Lutz King. Let's Vlog, good morning. Ang presidente lang ba nila, si Tanda, ang nag-assume na mahal siya ni reactor? Kasi po, sa totoo lang, hello Ate Aida, good morning. Sa totoo lang po, siya po yung nagkikwento, ang kanilang presidente na kinikilig-kilig siya regarding kay reactor na pagpupunta si presidente ng dait, susunduin siya ni reactor daw sa Naga. Yan po yun. Yun po yun, pinakamarites niya sa akin. That time na hindi niya ako sinisiraan. Na that time na akala niya siguro makukuha yung simpatiya ko, nakukunin si Rina sa Team Kalingap. Shout out sa iyo, Cloudy12. Shout out sa iyo, Mami Ayo. Salamat po sa patamsak. Ngayon, bakit sila natitrigger? May sinabi ba ako na pangalan ni reactor? May sinabi ba ako? Sa live ko, sino ang reactor? Ang alam ba ni reactor yon habang nagbibigay ka sa kanya ng mga kung ano-ano para sa kanyang pagbablog? Alam ba ni reactor yun na kinikilig ka? Kung ikaw ang presidente ng mga wakwak, you should respect yourself, respetuhin mo yung sarili mo, hindi yung magsisin ka ng mga picture na nakaganon ka, nakita yung pusod mo, pati tahi mo. Kung gusto mo ng respeto, sa totoo lang, shout out sa iyo Ate Perla, 'di ba? Kung gusto mong irespeto ka, marunong ka munang magrespeto sa sarili mo. Yan tayo yan ang mahirap sa inyo. Wala akong gidrap na name, kung sino ang reactor na yon. Pero bakit? Good morning sa iyo, Lin05. Pero bakit? May reactor na nag-react. May sinabi ba ako na ikaw ang sinasabi ko? Nakarelasyon. Kasi, alam ba ng reactor na yon, habang ikaw ay nagbibigay ng pera para sa papiding niya or para sa charity niya, kinikilig-kilig ka habang nagkikwento ka sa akin. Ano ang sabi mo sa akin? Pagpupunta ka ng dait, si reactor ang magsusundo sa'yo sa Naga. Hindi ko naman gawa-gawa ang kwento na yan dahil galing sa'yo yan. Mrs. President ng mga wakwak? Ang sa akin lang, di ba? Ang sa akin lang, huwag kayong magsimula ng gulo o isyo para hindi kayo ribatan. Ikaw naman animal kang butiki kang LMG ka. Ang salita mo, ang salita mong dinadamay, isampal mo yan sa tinggil mo. LMG? Wala kaming dinadamay dito, kundi kayo ang nag-assume sa reactor na yan kung sino. Tama? At pag-aralan mo ang salitang nananahimik, dinadamay. Bakit? Baluarte mo. Dinadamay asawa ko. Dinadamay pamilya ko. Dinadamay buong pamilya ni Kuya Mil. Excuse. Nabululan si Founder Ann. Dinadamay ninyo ang pamilya ni Kuya Mil. Buong pamilya patay kay Tita Ason. Ang kakapal naman ng pagmumukha ninyo sa salitang dinadamay. Nakakahiya naman yun, LMG. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo, gumagamit na lang kayo ng mga salitang hindi ka nais-nais kasi wala kayong views. Tama? LMG? Ang kapal ng pagmumukha mo. Saan kayo humuhugot ng kakapalan ng tartar mo
sa ngipin mo. Ha, LMG? Ako, sa totoo lang, wala akong pakialam kung may relasyon si reactor o si Mrs. President. Kahit pa mag-first lady yan siya ni reactor, wala akong pakialam. Ha? Ang tanong, kinikilig din ba si reactor sa inyong president? Ha? Hello, shout out sa iyo, Kuya Mel. Good morning. Di ba? Hi, Darwin. Mas mukha ka po basura kaysa sa akin. Tama? Nandito ang asawa ni Tiburcyong abnormal din katulad niya. Ay, may asawa ba yung si Tiburcio? Hindi kasi kailangan, Darwin, ni Tiburcio ng titi. Gusto niya, poke. Di ba, Darwin? Hindi kailangan ni Tiburcio pala, Darwin, himinis ng titi. Gusto niya pala ng puki. Tama? Yan ang mahirap sa inyo. Pag once na may nadadamay, piling biktima ka agad. Piling biktima sila kaagad. Diba? Huwag ganon. Huwag ganon. Dahil kayo ang nagsisimula kung bakit po tayo nagkagulong lahat dito. Tama ba yan? Ha? Tama ba yan? Ang mga ang baluarte ninyo, nagsisimula ng gulo, nagsisimula ng away, nagsisimula ng isyo, pagkatapos, ibibintang ninyo sa iba? Diba? Kayo ang nagsisimula. Ang kagagawa ninyo ang kapalpakan sa pagkuha ninyo kay Rina, lumalabas sa tawas, nakabubuhan. Tama? Sino ba naglabas ng issue about sa sponsor, reactor, di ba Yes, si Mastermind ng Wakwak. Dahil gusto niya, dahil gusto niyang sumikat, kasi wala na silang views. Baka magtaka ka, Mastermind ng Wakwak. Kung sino yan? Ha? Hindi matitrending yung gurang mong president. Ha? Yung nagaganito, nagpo-post, nagpapadala ng mga picture sa bawat inbox. Ha? Respeto, Madam President. Na magdadala ka? Nagsisin ka ng mga picture mo na mukha kang ingwan? Hello? Are you okay? Matino pa ba ang isip mo? Magpapadala ka, magsisin ka ng mga picture sa mga inbox. Yung tahi mo, hindi ko alam kung cesarean ba yan o tinahi ba yan, pinadlakan ba yan? Ang kapal ng pagmumukha mo. Hindi pa tayo tapos sa pagbibintang mo sa akin. Ha? Ako, wala akong gidrop, na pangalan kung sino ang reactor na yon. Dahil hindi din alam ni reactor na kinikilig-kilig ang kanyang sponsor. Ang tanong, may gusto ba sa kanya si reactor? O siya lang ang nag-a-assume na gusto siya ni reactor? Alam mo, Founder Ann, tumatawag sa akin si Madam President nung sa Hong Kong pa ako. Alam mo, Founder Ann, pagpupunta nga daw ako ng dait, si reactor daw magsundo sa akin sa Naga. Alam mo, sa totoo lang, at your age, hindi dapat ganyan ang mga reaksyon. At your age as a grandmother, hindi ganyan. Diba? Good morning din sa iyo, Irene Lati. Salamat po sa patamsak. 'Di ba? Nakakahiyang isipin na ikaw mismo sa sarili mo wala kang respeto. Ang tanong ko sa iyo, bakit namin ibibigay ang respeto namin na hindi karapat-dapat na irespeto? Sila din nag-assume nag-a-assume sila na magkagusto si Mr. Reactor sa kanila.
lang, natural, tatanggapin ni reactor ang binibigay nila. Kasi, sponsor nga sila. Tama? Hello, Myrix Aldib. Shoutout sa iyo, Jitski. Diba? Kulang siya na lang ng witch. Yung kilay niya, ipapagaya niya ang kilay niya sa kilay ko. Hello, Mama Chi. Mix Blanc, shoutout sa iyo. Good morning. Na-miss kita, be. Ingat po ikaw dyan sa Taiwan. Diba? Yun lang sa atin eh. Good morning sa iyo, Ate Marisa. Yan lang talaga ang mahirap sa ating mga Pilipino na hindi pa ako nagsasalita kung sino yung tinutukoy ni Madam Presidente ng mga wakwak na reaktor. Pero nag-a-assume na siya na daw yun. Nagre-react agad si reaktor. Ikaw ba talaga yun? Bakit ka nag-react? Sinabihan ka ba ni Madam Presidente ng mga wakwak? Ha? Ha, Mr. Reactor? Bakit ka nag-react? Kung sino man yun. Wala akong sinabi na ikaw. Wala akong sinabi na pangalan na ikaw. Pero nag-react ka. Bakit? Bakit ka nag-react? Ha? Yan tayo eh. 'Di ba? Yan ang mahirap sa atin. Kasi po, tayo mismo ang gumagawa ng kalukuhan sa sarili natin. Imbes na hindi mag-iisip ang tao, imbes na hindi mag-iisip ang mga supporters, nag-iisip na ikaw yun. Na mayroon lang naman nag-message, ha? Buhok niya parang katatapos lang nag-jir-jir, purya buyag. Claudette, alam mo, ay naku, Antonio, hindi kita makilala at hindi ko alam kung ano yung words mo. Di ba? Silip, busy kami lagi ni Lula. Okay lang po yun at Mama Chi, Mix Vlog. Wala pong problema. Kailangan unahin natin ang ating trabaho. Diba? Oo nga, yung mga nagsisin siya ng mga picture, yung mga buhok niya. Alam mo, kung pangit man ang buhok ko, Ginoo ko, yung sa kanya talaga, nagkalkag. Parang galing ba nag-jer-jer si Madam Presidente? Ginoo ko. Kahit anong pa-sexy mo, Madam. Kahit paano mo, Presidente. Hindi magkakagusto siguro sa'yo si reactor. O ikaw lang siguro nag-assume na ikaw na may relasyon kayo ni reactor. Ikaw lang siguro nag-assume na ganon. Kasi yung mga sinasabi mo sa akin, kinikilig ka. Tapos pag ganito ka pa na malalaman. Yung mga buhok-buhok mo, ganito pa talaga. Sus, Ginoo ko man, uy. Yung mga buhok-buhok niya, ganito pa. Tapos, kumusta ang tahi nato din, ha? Diba? Kumusta ang tahi nato, ha, Madam Presidente? Kumusta ato ang mga tahi-tahi din, ha, sa tuwang mga baaba, sa tuwang mga pusod? Kumusta? Nagsising ka lang ng picture, Madam Presidente. Naingon dyan siya kwaknet. Alam mo yung kwaknet, paniki, na nalagyan ng asin. Sa totoo lang. Diba? Hindi ko napansin hitsura niya. Una ko talaga napansin ang tahi niya. Ang haba. Cesarean operation. Ala, pang bangayan, sabi ni Kabalbas, gusto niya si Wakwak at gusto niya dumikit. Baka may gusto. Good morning, Ate Marilyn. Alam mo, yung buhok niya talaga na ganito. Yung kagagaling lang ana-ana.
buhok. Mm. Ay, mabuang jud ka sa kuha, ano, prasi. Na, wa jud kay kuha, mabuang jud ka nako. Di ba? Dapat mag-send ka ng picture, Madam Presidente. Dapat, pleasing with personality. Presidente ka nga ng mga wakwak, di ba? Hindi yung presidente na bagong gising ka, nag-ana-ana. Oh, di ba? Ganun lang kasimple yun. Hindi yung magsisin ka ng mga picture mo, nakita pa yung tahi mo. Alam mo, hindi yung mukha ko yung tiningnan niya. Kundi, ang pusod niya, ang lapit ng tahi. Oh. Di ba? Ganon yun. Dapat kasi, pag nagsin ng picture, para magustuhan ni reactor, pleasing with personality. Hindi bali tayo, hindi ganun katangkad. Hindi baling hindi ganun ka-slim. Ang importante, ang buhok natin, ayusin kasi parang galing ka nag-ana-ana. 'Di ba? Ang pangit na mga picture mo, nakakahiya pag kumalat 'yun. 'Di ba? Shout out Ate Ima. Good morning. 'Di ba po? Nakakahiya pong isipin na ganun ang presidente ng mga wakwak. Sayang ang tinawag nating presidente. Mas maganda pa yung CEO ng Japan's Group. Sa totoo lang, may kahawig siyang artista. Hello, shoutout sa iyo, Hasa 26 TV. Paano yan? Yung presidente daw nila. Na ganito-ganito na siya. Tag-atay. Uy. Tapos nagkulay-kulay pa siya ng buhok. Nag-a-assume talaga siya na magugustuhan talaga ni siya ni reactor. Eh, syempre, natural naman siguro magtanggap si reactor ng pera na galing sa sponsor para sa pang-vlog. Ay, unsa ba yun? Papiding, pang charity. Kasi reactor yun eh. Diba? Miss Ann, ang ganda ka pa kaya buwaghag buhok kong sa shampoo. Yung buhok niya na sobraan sa shampoo, kinulang ng shampoo. Abroad na yun, ha? Kinalat na nga sa mga GC. Akalain mo yun? Madam Presidente. Kinalat na sa mga GC. Paano pa yan? Pag kumalat pa yan sa mga reaktor, aaksyonan ka. Dang, 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 dayang, 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 Yan kasi ang mahirap sa atin. Bago ipagyabang ang sarili with pleasing personality, ako kasi, ang mukha ko ay talagang ganyan na yan, hindi na mababago yan, founderan talaga yan. Ano talaga yan? Original, di ba? Di ba? Ganun talaga yun. Parang kinulang ng pagkain si Presidente. Parang galing lang niya sa di ba? Parang galing siya sa mental. Naiwan na hindi mo maintindihan. Naakala ko ba si Rina ang may problema? Pati din pala ang presidente ng mga wakwak may problema sa pag-iisip. Kasi kung halimbawa matino ka, hindi ka magsisi ng ganyan. Look at yourself. Tingnan mo ang sarili mo sa mga sinisin mo. Nagulat pa ako nung nagsin siya sa akin, naka-boots siya. Pagkataas ay ang boots hanggang tuhod. Salamat, Mama Chi! Di ba? Hanggang tuhod yung niya, yung tawag nito, yung nagsin siya ng picture sa akin. Hanggang tuhod. Pero Founder Ann, blue ka nga, sweet si Lolo Niso. Yes, kasi tayo may padidi tayo eh. Huwag kang ganyan, Lindsay Revive. May padidi tayo kay Tata Nisto. Di ba? May date kami. Magdala ako ng anmong baka kakapusin si Natatawa talaga ako, Sa totoo lang,
Kung gusto mong, shoutout sa iyo, Ate Florence, kung gusto nyo ng respeto, ibigay nyo muna ang respeto nyo sa sarili nyo. 'Di ba? Wala ako niyan, founder. Alam mo ha, sa TV. To. Ay, ginawa ko, mabuang ko. Natatawa talaga ako sa totoo lang. Kasi ano kasi sila ganun sila kadesperada. Ganun sila kadesperada para sirain ang pagkatao mo, pero hindi nila alam yung sarili nila. Ang sinisira nila. Alam niyo kung bakit? Ang hilig-hilig nila manira. Pero sila naman dapat ang ano-ano. Ang hilig nilang mamuna, ang hilig nilang manglait, pero sila naman yung kalait-lait. Sa totoo lang, hindi ko pinag-ano yung sarili ko. Yes, tumaba ako, mataba ako, proud ako doon. Alam niyo kung bakit? Ha? Dahil gipangga ko sa kumbana. Gipangga ko, gialaga ko, gitarong ko niya, pag-alaga. Maunang ingunahan ng anay, ana-ana. Kaso si Madam Presidente, di ba? Si Madam Presidente, ano yan matanda na yan. Pwede na maging lola ng mga kaanak-anakan ninyo yan. Pero kung gusto niya ng respeto, respeto niya muna ang sarili niya. Di ba? Shoutout sa iyo, Yat, Master. Di ba po? Respeto niya muna ang sarili niya bago siya respeto ng ibang tao. Dahil hindi niya makakamit ang kanyang respeto para sa iba kung hindi siya marunong rumespeto sa ibang tao. 'Di ba? Atakihin sa pusa, ama. Kasi nga nanay nag-ready, gustong makita ang ano namin. 'Di ba? Yes, totoo 'yan. Cloudy 12. Shout out sa iyo, Rodamix Blanc. You know that. Ang kanilang Madam Presidente. Hello, Wilma. Shout out sa iyo. Ang kanilang Madam Presidente. Ang kanilang Madam Presidente na nagsisend. Mamaya, isisend ko sa iyo, Sis Ruda. Tingnan mo ang kanilang Madam Presidente. Parang mayroon pang nasa isip na matino pa ang pag-iisip ng isang Rina Mimay kaysa kay Madam Presidente. Kasi, alam mo ba? Matatawa ka sa picture niya. Matatawa ka sa picture niya, Sis Roda. Nakita yung kanyang pusod. Nakita ang kanyang pusod. Pero yung tahi niya, hindi niya tinakpan. 'Di ba? Nandoon tayo, proud siya kasi tinahi. Aywan ko lang kung tahi ba yun, o cesarean operation ba yun, o appendicitis ba yun, or aywan ko kung anong tahi yun. Kaso, dapat kasi, pag manglait, dapat, yung maganda ka na, magandang aura mo, maganda yung mukha mo, hindi yung buhok mo, galing ka nag-ana-ana, galing ka nag-jir-jir ba? Nag-ana-ana. Shoutout sa iyo, Admin Annalyn Rajel Pitik. Good morning sa mga kapitik natin dyan na mga Rajel. Shoutout po sa atin lahat. Di ba po? Ang mahirap kasi sa atin, nandito tayo. Hindi tayo nandito para nagpapagandahan. At hindi din tayo nandito para makikipagpaligsahan. Nandito tayong lahat ng mga supporters ng Team Kalingap para tumulong at makatulong. Hindi para makipagpaligsahan tayo sa pasiksihan, paligsahan tayo sa mga magkano ang naibigay. Hindi tayo nandito para sa ganun. Kundi nandito po tayo. Nandito po tayo para makatulong o para tumulong sa Team Kalingap, sa mga bawat charity nila. Hindi yung purpose ninyo na magnakaw ng beneficiary ng iba.
Ngayon, kahit anong ikot-ikot ninyo sa isyo, kahit anong ikot ninyo sa katotohanan o pawang katotohanan lamang, ang bagsak pa rin yan. Ang kawawang bata na si Rina. Hello Ate Mila, good morning. Diba? Ang mahirap kasi sa atin, ayaw nating tumanggap ng mali na alam nyo naman na mayroon kayong pagkakamali. Ang mahirap kasi sa atin, kahit alam na ninyong mali, pinipilit nyo pa rin tama kahit alam nyo naman sa sarili ninyo kung ano ang totoo. Tama? Ngayon, kahit ano-ano na lang pinag-i-issue nila, dinamay na pati bulati, pati kuto ni Kuya Mil, pati uban ni Kuya Mil. Oh, diba? Pati aso ni Purgoso, pati aso ni Marimar, nadamay na lahat. Ganon sila, kagarapal ang utak. Mag-focus kayo kung saan lang ang issue. Dahil ang issue dito, ang mga sponsor ni Rina, binalahura ninyo, binaliwala ninyo, binasura ninyo. Bakit? Bakit nyo nagawa yun? Diba? Bakit ninyo nagawa? Samantala, ang mga sponsor na yan ni Rina, ang mas may malaking naiambag o naitulong financially sa bata. Noon pa man sa simula na si Rina nandyan sa Team Kalingap. Ang purpose ng mga sponsor ni Rina, ang maipagamot ang bata, hindi para pagkapirahan ng bata, kundi kayo mismo. Kayo mismo. May mga inggit sa Team Kalingap. May mga inggit sa views sa Team Kalingap. Natural lang siguro yun na magkaroon ng million views dahil million subscribers din sila. Tama? Ang mahirap kasi sa atin, pinapairal natin ang inggit sa kapwa natin. Pinapairal natin ang insecurities natin sa ibang tao. Masarap po ang mamuhay ng sarili mong pinaghirapan. Hindi yung umaasa ka lang o mamingwit ka dyan ng beneficiary sa tabi-tabi mo lang. Diba? Sila daw ang totoo-tot nila. Saan banda ang pagmamahal nun? Sis Ruda? Saan banda? Maniniwala ako na sila talaga ang totoong nagmamahal kay Rina. Tanggalin nila ang mga channel nila. Tanggalin nila ang pagsusulisit sa kay Rina. Maniniwala ako na totoo ang pagmamahal nila kay Rina. Sila ang tunay nagmamahal kay Rina? Kailan ka lang ba dumating? Animal kang, hayop kang, masamay ng wakwak ka. Kailan ka lang ba dito sa community ni Rina? Nang dumating ka, salot ka. Diba? Sabi nga daw nila, may anting-anting founder. Ngipin sa ngipin, mata sa mata, kaya ko. Huwag ganun. Dahil sa totoo lang, kung gusto nyo ng respeto at katahimikan, diba? Mukhang magalang na. Umipal, sobrang ipal talaga yun si Ruda. Sobra. Sasakay kasi viral si Rina. Akala nila pag makuha nila si Rina, may viral din sila. Nag-viral nga sila sa pangunguto. Nag-viral nga sila sa pangwakwak at pagnanakaw kay Rina. Diba? Dahil ang Kalingap, not only one ang natutulungan nila. Diba? Not only once, not only two, kundi hindi na mabilang sa mga daliri natin lahat ang mga natulungan ng Team Kalingap. Pagkatapos ngayon, mag-assume kayo ng kung ano-ano, di ba? Yes, totoo yan. Nang dumating ito ang pinakasalot sa lahat ng salot sa community ni Rina, nagkandalitsi-litsi, pati mga sponsor ni Rina. Nawawala na ng paunti-unti dahil sa kasinungalingan niya. Kaya wag mo sa akin maisawalat ang totoong pagmamahal mo
sa bata between Founder Ann. Dahil wala ka pang napatunayan, Day. Marami ka pang kakainin na mga subscribers mo bago mo malamangan ang Founder Ann. Hindi man kami nakapagawa ng bahay dahil hindi kami hilig mag-solicit na katulad ninyo. Diba? Yan ang mahirap kasi sa inyo. Ang mahirap sa inyo, yung inggit ninyo, pinapairal ninyo. Tapos, diba? Tapos, sasabihin naman kaagad, demanda, 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 utot. Alam niya sa totoo lang, yung sinasabi niya, Papa, gawaan nila ng bahay si Rina. No, hindi yan kay Rina. Ang kay Rina talagang totoong bahay, yun kay Tatay Nestor. Dahil yun, yun, legit yun, kay Rina yun. Pero yung pinapagawa nila dyan, hindi yan kay Rina, kundi kay Melanie yan. Kay Melanie bahay yan, hindi yan kay Rina. Sa totoo lang po, 1.5 daw, nabuod ng bahay ni Rina, hindi pa rin daw tapos. Kasi wala na. Naglaho na parang bula si 1M dahil binatikos ni Founder Ann. Di ba? Tapos ngayon, nag-lock ng profile. Pagkatapos ngayon, nawala na. Nag-deactivate. Prank ko yan sa Facebook. Nag-trigger. Yes, totoo yan. Nag-trigger si Rina pero hindi sinasabi nila dahil takot sila. Takot silang batikusin ng mga supporters at ng Team Kalingap. Diba? Na gustong palahayan si Kawawa. Yes, totoo yan. Gustong palahian ng bata. Gusto nilang palahian ng bata. Kung ikaw ay isang 1M professional ka, hindi mo dapat masasabi yan sa iba. Diba? Ang sama-samang isipin na ikaw mismo, na alam ninyong may sakit ang bata, ginaganyan ninyo. Nasaan na yung isip ninyo? Nasaan na sa murang edad ni Rina na may kapansanan ay may sakit? Ginaganyan ninyo ang mga salitang binibitawan ninyo na palahian ninyo ang bata. Ngayon, sino ang mas nakakahiya? Kayo ba na matino ang utak? O ito bang mag-ina na to na walang kalam-alam sa mundong sinasakupan nila? Dahil si Melanie, sa totoo lang, tahimik ang buhay ni Melanie. Si Melanie dati walang gulo, walang ingay. Pero, ginulo ninyo ang buhay ni Melanie. Tama? Kayo ang nagbigay ng rason kung bakit si Melanie nagulo ang kanyang buhay. Kayo ang nagbigay ng rason, di ba? Kung bakit. Sobrang sulsul talaga. Mas ma-okay na lang din yung sa ganyang pagsulsol, Sis Ruda. Kasi, napapakinabangan din. Dapat lang napagawaan nila ng bahay si Melanie. Dahil ang bahay na yan, hindi yan kay ginamit na lang din siguro ang utak ni Melanie. Kung napapakinabangan nila yung anak niya, papakinabangan din siya ni Melanie. Diba? Papakinabangan na din siya. Kasi, ito nga, diba, gamitan lang. Gamitan lang. Kung napaginabangan ng mawawakwak si Rina sa pagsusulisi, dapat lang din pakinabangan din ng ina ang mga wakwak para magkaroon ng sariling bahay. Diba? Ang mahirap kasi sa atin, hindi kayo maggaganyan kung hindi kayo kikita sa bata. Ang dami-dami nga, di ba? Nandoon pa sa husband, sa GCash, nandoon pa sa bank account. Hindi pa naibigay yung lahat. Di ba? Ang kawawa talaga dito, hindi ang mga wakwak, hindi ang nanay o ang pamilya ni Rina, kundi si Rina.
nasira na ang kinabukasan ng bata, mas lalo pang lumala ang sitwasyon ng sakit niya. Dahil nag-trigger na naman. Di ba? Ginamit lang ni Melanie ang anak niya para magkabahay siya. Siguro maintindihan na lang din natin. Di ba? Maiintindihan na lang din natin kasi kapos na nga siya, wala na nga siyang bahay, wala pa siyang lupa, puro lang silang pangamuhan. Natural lang din. Naiintindihan mo sa ganyang sitwasyon. Pero ang hindi mo kayang intindihin, di ba? Makita yun lahat, Founder Ann, pag naka-on si CEO Meren, makauwi. Sige. Quiet. Hello, Carissa. Shout out po. Totoo bang yes, totoong nag-trigger si Rina. Hindi lang sinasabi nila sa live nila. Kasi, babatikusin na naman sila. Sa susunod yung spy dyan, sa kay Rina, mag-send ka ng video o di ba kaya picture. Mas mainam yon para DSWD na agad. Bantay-bantayan mo yung palibot mo, Melanie. Baka mayroong dyan, makapag-video. Binayaran yan. Diba? Binayaran yan kasi dyan ka naman kayo magaling eh. Diba? Yung mga ginagawa ninyo sa iba, binibintang ninyo sa amin. Lalong-lalo na, ang katulad namin na hindi nabayaran. Binibintang ninyo na si Founder Ann, binayaran daw ni CEO Melrin. Diba? Hello, Elisa. Nasaan na po si Rina now? Nandoon po sa kapatid niya, nagduyan-duyan, na ganito-ganito, nag-aalaga. Mas lusyang pa yung anak kaysa nanay, pero yung nanay namumukadkad. Tinuruan na din kung paano. Diba? Yan mahirap sa atin kasi. Kasi dapat tayo ang maging modelo para sa bata. Hindi yung tayo ang sisira ng kinabukasan ng bata. Yung pinag-alagalan ng bata, kung pinag-aral nila yon, ang laki pang tulong. Nakarating ng kuwan kung saan-saan. Wala namang alam si Rina. Walang priceless reaction na nagaganap kay Rina. Dahil po, ang naganap kay Rina, isa lang po yun, namamangha lang siya sa tanawin. Pero, tanungin mo, hindi niya alam na sumakay siya ng eroplano. Diba? Nag-aral paano gaenping bahay, tapos makapasayan si Rina, mag-asawa na, ayun lang. Nag-aral kung paano mag-alaga na ng anak. Nag-aral kung paano. Pero si Rina talaga doon pa kay Tatay Nestor, masipag yan. Nagsasaing yan. Nagwawalis. Nagaano yan. Hello po, Ate Yunora. Uy, na-miss kita. Nagaano yan, naghugas ng plato. Marunong yan si Rina sa mga gawaing bahay. Pero ngayon, nababugnot. Lagi lang daw nakaganito si Rina, oh. Nakatulala palagi ang bata. Dahil hindi siya kinakausap ng kanyang nanay. Morning, Sis Amanda. Dahil hindi siya kinakausap ng kanyang nanay. Hindi siya nakaka-encounter ng iba. Kundi lagi lang siyang nakaupo, nakatulala. Kaya minsan, nai-stress na ang bata. Ngayon, si Rina, si Melanie, hindi nakakahawak ng pera. Diba? Yes, tulala na naman. Sasabihin nyo sa akin, hindi na naman totoo. Fake news. Lagi na lang ganon. Fake news. Diba? Bantay sarado si Melanie. Kay Rina ngayon, mahirap na mayroon nakapagsumbong. Hindi niya binabantayan, be. Hindi niya binabantayan. Alam niyo kung bakit?
Paano na lang yung kanyang dik 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 dik. Ni kung paano maglande uli. Paano sinabihan daw na mag-lipstick ka, kaya nakapag-desisyon si Milansny noon. Good morning sa Lolita. Sabi niya, hihiwalayan na daw niya yung asawa. Natuto lang mag-lipstick si Melanie. Hihiwalayan na niya yung asawa niya. Noon yun na-recall lang natin, noon yun, na gusto na daw niyang hiwalayan yung kanyang asawa. Sa totoo lang, ang mga inabandona ng mga animal na to na mga sponsor ni Rina. Una, nagkasakit ang anak ni Melanie na bunso. Sino ang nagpadala ng pera? Diba? Sino ang nagpadala? Ang grupo ni Kaagapay Grace. Sila Tita Meldrin, ang Japan's group, ang Ilongga group. Nung nadisgrasya ang asawa ni Melanie, alam nyo ba yun? Di ba hindi? Kasi hindi nila binablog kung ano ang mga naibigay ng mga ibang sponsor sa pamilya ni Rina. Hindi nyo yun alam. Dahil wala kayong alam. Nung na disgrasya ang asawa ni Melanie, hindi na makalakad. Sino ang nagsustinto ng budget nila? Itanong nyo sa mastermind ng Wakwak. Hindi ninyo alam. Dahil lahat ng yan, tinatago nila. Dahil ang gusto lang nilang ipakita at sasabihin about lang kay Rina. Diba? Ang mahirap kasi sa atin, hindi ninyo pinapahalagahan ang mga taong marunong magpahalaga. Diba? Nagsusugal at nakikipag-inuman si Melanie, sabi ni Jitski. Lasing na. Diba po? Yan ang mahirap kasi sa atin. Diba? Pupunta na doon ang paghihiwalay sa asawa niya ngayon pa matapos na bahay ni Rina. Hindi po yan bahay ni Rina. Bahay po ni Melanie yan. Paano naging bahay ni Rina yan? Bahay ni Melanie yan, hindi bahay ni Rina. Ang alam lang ni Rina, may bahay siya. May bahay siya. Hindi niya ano yan, kundi kay Melanie yan. Mas okay na lang din yon kasi nagkaroon na ng bahay si Melanie. Di ba? Nang dahil sa anak niya, dapat alagaan niya ng maayos yung anak niya. Pero, mayroon na namang sumasanib na ibang na naman kay Rina. Hindi nila sinasabi yan. Tinatago nila yan. Hello, Dia G! Good morning! Ingat po ikaw sa Malaysia. Diba? Tinatago nila lahat kung ano ang mga nagawa ng mga sponsor na iba sa pamilya ni Melanie. Hindi nila alam yon ng ibang mga supporters. Dahil hindi nila inaano, kasi gusto nila, sila lang yung hahangaan ng tao, sila lang yung pasalamatan ng tao. Dahil ang katotohanan po, nung nilagnat po, PC, okay lang po, DG, walang problema. Dahil po sa totoo lang, nung nagkasakit ang anak ni Melanie bunso, ang gumastos nun, hindi sila mastermind ng Wakwak. Nung nadisgrasya ang asawa ni Melanie, hindi din po sila ang gumastos, kundi ang team ni Kaagapay Grace at ng Japan's group at si Tita Meldred ang gumastos at sila Tita Ason. Narinig nyo ba yon? Nagpapasalamat ang mastermind ng Wakwak? Hindi nila yon sinabi. Dahil ayaw nila maanuhan ang pangalan nila. Dahil gusto nila, ang pangalan nila ang namamayagpag sa pagdating sa tulong sa pamilya ni Rina. Ang nag-aalaga sa bunso niyang kapatid. Yes, totoo yan, Jitski. Kasi po, marami din pong nagsasabi mga taga Batubalani. Sino bang hindi makakakilala kay Founder Anoy? Na taga Batubalani din.
Mayroon nga din ako mga kakilala nga din sa Daranak. Kaso nga lang, hindi ko talaga inaano yung mga ganyan. Kasi kung hindi sila mag-video, yan, maniniwala ako. Pero hindi lang hindi lang isa ang nagsabi, kundi marami. Not only one na nagsabi sa akin na nag-trigger si Rina, kundi marami. Hindi na daw sakop ni Wakwak ang pamilya ni Melanie. Yan ang magandang sponsor. Yan yung magandang makasariling sponsor. 'Di ba? Diyan pa lang sa pananalita na yan. Hindi niya sasakupin. Kaya nga sabi ko, Cloudy 12, mag-ingat siya. Mag-ingat si Melanie sa wakwak na yan. Kasi pag once na wala na silang diyan, makukuha yan, lalabas at lalabas ang mga kasikreto ni Melanie para mag-viral na naman siya sa pagbulgar kay Melanie tungkol sa mga bagay-bagay na sikreto. Diba? Good morning, Tita Alivio. At God bless din po. Diba? Yan. Ang mga papel ng mga wakwak. Dahil tayo sa totoo lang, Cloudy 12, tayo, minsan nabibigyan naman ang pamilya ni Rina. Pero walang nagbitaw ng salita na hindi sakop natin yan ang pamilya ni Rina. Diba? Kung hindi mo sasakupin, huwag ka nang magsalita. Kung hindi ka magbigay, huwag ka nang magsalita ng kung anong-ano. Dahil pinapamulat mo lang sa sarili mo na ikaw mismo. Pinapamulat mo lang sa sarili mo na kayo ay mukhang pera. Saklaw nyo yan lahat. Pamilya yan ni Rina eh. Huwag kayong maging makasarili. Kasi pag ang Team Kalingap, sa totoo lang, hindi ibig sabihin na nandyan si Rina, hindi din niya nabibigay kay Tatay Nestor. Pumupunta yan sila kay Tatay Nestor. Kaso nga lang, kahit anong pakita mong kabutihan, kahit anong pakita mo, kagandahan, mayroon at mayroon talagang masasabi ang mga animal. Sa totoo lang. Mayroon at mayroong masasabi talaga sila sa'yo. Kasi sila eh. Masyado ang ugali nila. Hindi nag-iisip sa kung anong pwedeng mangyari at magaganap sa sarili nila. Alam niyo, sa totoo lang, walang gulo, walang issue that time na hindi pa pumasok itong animal na salot na mastermind ng wakwak. Ang ganda ng communication ng pamilya ni Rina between Melanie, Tatay Nestor, and Team Kalingap and supporters ni Rina at mga sponsor. Wala manggulo that time. Pero pumasok itong animal na to, piste ng yawa na to. Kaya nagkakagulo, nagkandalitche-litche. Pati mga sponsor, supporters ni Rina. Nagwatak-watak na dahil sa kagagawa nila. 'Di ba? Ang hirap-hirap lang kasi sa kanila. Alam naman nila na may mali sila. Nagpretend pa sila na biktima. Di wow. 'Di ba? Ang kapal ng pagmumukha nila. Sa sobrang kapal ng pagmumukha nila. Hindi mo na sa sarili nila kung matino pa ba sila. Matino pa ba ang mga ganitong mga ng tao, isip ng tao? Dahil hindi na yung mga pinagagawa nila, hindi na yung normal, 'di ba? Na sila, nakikinakaw ng mga beneficiary ng pero ang ginawa nila puro lang masyadong nagpapahalata kung ano ang habol nila sa bata. Masyadong nagpapahalata kung ano ang inaano nila sa bata. Pera. Hindi ka magtsatsaga sa ganyan, sa totoo lang. Dahil yan lang yung content mo. Si Rina lang. Dahil wala kang ibang mai-content, kundi si Rina lang. Diba? Masyadong nagpapahalata. Huwag masyadong magpapahalata. Kasi tayong lahat, nag-aano din tayo dito. Huwag nating masyadong ipapahalata sa sarili natin.
na pera lang at views ang habol ninyo. Dahil kayo, wala kayong maibang mai-content. Dahil hindi kayo pasok sa Team Kalingap. Subukan ninyong mag-content ng iba. Not only for Rina. Di ba lalangawin kayo? Subukan ninyong mag-topic ng iba. Ha? Subukan ninyong mag-topic ng iba. Di ba? Makita ninyo, ala, kasarap naman yan, ano? Henner. Mas puta ka sa lahat ng puta, mas puta yung nanay mo. Di ba? Putang ina mo daw, sus Ginoo Manoy, gatay ka. Ba't ko'y labot ni Moy? Marunong siyang marunong siyang magmura. Nakakatakot. Doon mo na lang inimura sa mga wakwak. Mas deserve nila. Di ba? Ang pangit-pangit lang isipin kasi na kayo mismo ang gumawa ng rason kung bakit nagkandalitsi-litsi. Hoy! Hoy, Ate Jen! Maraming salamat pala sa iyong sa ating papiding. Thank you very much talaga. Ikaw, Ate Jen, ha? Alam, ang sinasabi, hindi yata alam niya. Kasi taga Belgium daw siya. Hindi ba? Ano na yun? Isang taon na ba yun, Ate Jen? Yung pumunta tayo, yung meet and greet ni Rina? Oo, isang taon na yun, di ba? Nag-meet and greet tayo kay Rina. Ang galing talaga, tawag nito, isa sa mga sponsor ng feeding natin, si Ate Jen Alilio, yung ating admin dati ng Adrain. At isa din po siya sa mga sponsor natin noon. At until now naman, pa rin siya, sponsor ni Founder Ann. At salamat, mag 2 years na. Biruin mo, mag 2 years na ngayon mo lang nilabas yung picture na yon. Nagwala si Founder Ann. Pasaway, dito talaga nagalit sa... Natawa. Dito pa talaga nagsabi, herring po. Hindi niya yan alam, jet ski. Yung sinasabi niya, taga Belgium daw siya. Siguro na lang niya, may mga kilala siyang may mga kilala siyang Pilipino na ganung salita, kaya siya nakapagsalita ng ganun. Taga Belgium. Natawa talaga ako sa Ate Jane. Pero in fairness din yun, happy din yun. Natawa talaga ako sa kanya. Nagwala sa nagwala sa live. At yun lang naman yung natin, yung tawag nito, yung sasabihin natin. Kasi sa totoo lang, yung the time na nagsabi ako about kay Reactor, hindi po ako nag-drop ng pangalan. At hindi po ako nagsalita about sa pangalan ni Reactor. Pero siguro sinusulan niya, magsalita ka! Kasi ikaw yung pinagbibintangan! Nakarelasyon ko! Ayawa, oy. Bagaag na ni Presidente. Alam mo, Ate Jen, matawa ka sa Presidente ng mga wakwak. Nag-send ng picture. Yung kagagaling lang niya, naganaana. Hello, Ate Marlene Ortiz. Ingat din po ikaw dyan sa Riyadh. 6 years ako dyan. Nakarating kami doon sa kanila. Oo nga. Sumugod talaga Manang-manang talaga sa founder Pero happy ako kasi nakita nyo. Diba? Ganun lang yun. Kasi pag wala. Natatawa talaga ako sa totoo lang po. Yung the time na yon na sinabi ko about doon kay Reactor, di ba ang sabi ko nga, good afternoon din sa'yo, Ate Malu, Pacho. Ang sabi ko nga, di ba? Baka si Reactor, hindi niya alam, nag-a-assume si sponsor na karelasyon niya. Kasi kinikilig-kilig siya. Yun ang mahirap. Huwag po mag-assume para hindi po tayo masaktan, Madam President.
Oh, 'di ba? Ang ganda ng pagkapanggit ko, Madam President. Oh. Hello, Arnie Antonio. Sustentuhan nila habang buhay para hindi kawawa ang bata. Hindi tayo sure na ganun ba talaga ang mangyayari o magaganap. Kasi po sa totoo lang, doon pa lang sa mga sinasabi ni Mastermind ng Wakwak na hindi daw nila saklaw ang pamilya ni Rina para suportahan. Kayo na lang magano nun. Kayo na lang mag-iisip kung ano ba talaga ang dapat doon na isipin natin sa ng bata. Kasi hindi nga daw nila saklaw ang pamilya ni Rina para suportahan si pamilya ni Rina, kundi lang talaga, si Rina lang talaga ang gusto nilang gamitin para sa solicitation nila para magkakapira ang bata. 'Di ba po? Yung sa atin lang naman na sana hindi naman sana nila kung paano nila mano ang bata, kundi sana tulungan nila na mapag-aral ang bata. 'Di ba? Nakakahiya sa kanila kasi hindi nila inaano ang bata. Hindi nila nire-respeto. At hindi nila talaga yung pag-aaral ng bata, yung nasisira yung ng bata. Nakakahiya po 'yun. Kung ano sana ang pagkuha ninyo sa Team Kalingap, kung ano sana ang naging kalagayan that time ni Rina na naging bago na siya, naging okay na siya. Pero sinira ninyo. 'Di ba? Hindi pa din nagigising sa katotohanan si mama. Hindi talaga kasi nga ang pera kasi devil yan eh. Sobrang devil yung pera na yan eh. Walang ibang maanuhan yung pera na yan. Pero parang na din Ate Jen, ginamit na lang din ni Melanie yung utak niya para magkabahay siya. Kasi ang hirap-hirap din kaya kung wala kang sariling bahay, wala kang sariling lupa. Tapos lagi ka lang buti na lang, sabihin niya, pag nagano siya, ito, galing ito sa kay Rina, sa palangga ko. Di ba? Sana naman lang isipin, ito talaga yung galing kay Rina sa palangga ko. Di ba? Yung mga ganong bagay, dapat, isipin mo yun, na sana, na ikaw, mismo ang mag-ano sa sarili ninyo na ganun lang yung ng tao. Kasi mahirap kasi po yun eh. Hindi maganda yung mga ganun na inaano ninyo sa bata. Gagamitin lang ninyo sa ang bata pagkatapos ng yung nagamit, iiwanan na ninyo sa iri kasi hindi na ninyo napapakinabangan. Yan ang mahirap kasi sa ating mga Pilipino. Pag wala ng pakinabang, wala na din. O, di ba? Ang sabi nga ni one may sponsor, hindi alam ng mga tao, palangga na niya kasi napakinabangan na niya samantala dahil hindi man lang masilip doon sa tatay niya. Yes, totoo yan, Alma. Kaya sa totoo lang, kung mayroon man ditong pagkukulang sa lahat ng bagay dito sa mga nangyayari kay Rina, yung nanay niya. Sa kanya talaga lahat na yung mga bagay na sa anak niya. Siya talaga ang may kasalanan ng lahat kung bakit nangyayari o lumala ang sitwasyon ng anak niya. Sana man lang kahit maghugas siya ng plato, itong lababo na ito, pera to galing sa anak ko. Ganun dapat, Melanie. At tayo na po yung magpapaalam at 1 oras na po tayo at si Founder po ay may pupuntahan pa. Kaya alam mo kung bakit ako nakaganito kasi galing po ako doon, may pinuntahan ako, may binili, tapos babalik na naman si Founder, may pupuntahan na naman, may aasikasuhin na naman. At ako po ay magpapaalam muna. At sana po sa ating papiding, sana po tuloy-tuloy pa rin ang inyong suporta na sana po ay hello mama, good afternoon po at ako po ay pa-out na dahil mayroon pa pong asikasuhin ang ating pang Founder Ann po sa araw na ito. At ingat po ang lahat, maraming salamat po. Shoutout po pala, mega love shoutout sa ating sa ating sponsor po
na nagano ay sa ano na lang po yun. Shout out po pala sa Japan's Group, sa Ilongga Group, at lahat po kay Rina Maliw, kay Tita Juliet Dicker, kay Tita Ason, at sa ano po, CEO ng Japan's Group, Tita Mel Renem. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa walang sawang suporta. Anuin lang po natin kung ano po ang magaganap po sa mga pasabog ng mga ng mga wakwak. At ako po ay magpapaalam muna po saglit at ako po ay may pupuntahan at may aasikasuhin at walang sawang pasasalamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ating 18,600 subscribers po ng ating YouTube channel. At maraming salamat po sa inyong pag-share ng blessing, sa inyong mga palipad at hindi pag-skip ads po sa bawat mga video na pinapanood ninyo. Maraming salamat po. At hindi po ako magsasawa sa inyong lahat na pasalamatan at lahat ng to galing po sa inyong lahat at sa Team Kalingap. Maraming salamat po. Ingat ang lahat and God bless. Bye-bye.